Let's welcome the wedding entourage.
Ayaw kayong dalawa. Okay. May I request everybody to please remain standing. Is there any objection why this couple will not be lawfully joined together? May tumututol pa ba? Kasi paalisin natin. Since there's no objection, now may I request everybody, please be seated except the couple. Okay. Jobert and Jocelyn, you will answer me, I will or I do. Hawak ko pa kayo ng kamay na isa. Yeah. Jobert will have Jocelyn to be your wedded wife to live together according to the law of God in the holy state of matrimony. Will you love her? Yes po. Comfort her. Yes po. Honor and keep her in sickness and in health. Forsaking all others, keep yourself only to her so long as you both shall live. I do. Jocelyn, can you hold the mic? Jocelyn, you will have Jobert to be your wedded husband to live together according to the law of God in the holy state of matrimony. I Will you love him? I do. Comfort him. I do. Honor and keep him in sickness and in health. Forsaking all others, keep yourself only to him so long as you both shall live. Yes, I do. Okay, have a seat for a while. Muna kayong dalawa. Muna kayo. Okay, to remind every one of us, especially the couple, the two different personality, man and woman, is not easy to become one. Why? Because you have a different perspective in life, different in character, identity, background. Everything is different, that is why it's not easy to become one. In your differences, you're always confronted with struggling challenges. But one of the secret of man and woman to stay together in their journey of their marriage life, I believe couple, you have already this. This is what we call the power of LOVE, love. I believe you love each other. That's why we are here. Tama ba? A simple definition of love is like this. Love is gentle, is not boastful, it bears everything, believes everything. In one of the greatest quotation about love, love it keeps no record of wrong. Remember, couple, we are prone to mistakes. Sometimes we commit sin. But if you love each other, everything that is negative or sin done by our loved ones, all of that will be removed by the power of love. So my advice to both of you, please stay and focus on your love. I do not know if you believe on this couple. Some other people outside saying like this, love is blind and lovers cannot see. Parang okay, no? Sa isang banda, pwede yun, pero sa totoong nagmamahal, couple, dapat hindi. Dapat ang pag-ibig hindi bulag, dapat may mata na nakakakita sa lahat ng sitwasyon. Meron siyang tenga na nakikinig sa damdamin, tineng ng bawat mahal niya sa buhay. One of the big problems of the broken family today, ang lalaki walang pandinig sa asawa niyang babae. At ang babae wala rin pandinig sa asawa niyang lalaki. Dapat hindi mangyari yan sa pagmamahal na meron kayo. Dapat may tenga ang bawat isa sa inyo para pakinggan ang damdamin ng bawat isa. May kamay ding aabot, may paa para puntahan. Higit sa lahat, ang pag-ibig may puso at damdamin, hindi yan manhid na sasaktan. Pero marunong magpatawad yan at tumanggap sa katotohanan. That's why love conquer all, love accept all. So, klaro tayo doon? Tayo kayo. Magharap kayo ngayon. Hawakan niyo yung bulaklak. Sige. Move a little bit backward yung upuan para makagalaw kayo maayos. Yun. Tingnan ng isa't isa. Kung may mga personal vow, gamitin na ha. Jobert, why you marry Jocelyn? What is the reason behind? Ba't mo siya pakakasalan? Ano ang dahilan? Sabihin mo sa kanya. Yes po. I want to spend my whole life with her po. Palakpak naman kayo dyan. Okay, Jocelyn, so what is your reply? Why you also marry him? Kasi po, mahal ko po si Jobert. Palakpak naman kayo dyan. Since we know that you love each other, take note, this wedding ring, it signifies the loyalty of your heart. Sa kaliwa mo susunod, sabihin mo yung pangalan mo. Jocelyn M. Gatchalian. In token and pledge of the vow made between us with this ring I will marry. Jobert, in token and pledge of the vow made between us with this ring I marry. I will marry you.
Okay, of course, another symbols, these aras or coins, it symbolizes the wealth of the family. Just to remind both of you couple, it becomes a conjugal property. What I mean is this, kung ano mga meron si Jobert, pagmamayari din ni Jason, so vice versa. But this is my advice to both of you. Please be a good steward of everything that is entrusted by the Lord to both of you. Here in the Philippines, traditionally, the man is the provider of the family and the woman is the caretaker of everything. Pero hindi masama, babae at lalaki maghanap today for the benefits of the family. Dapat lang hindi makarinig yung family and friend circle ninyo na mga katagang ganito. Lalo na pagdating sa financial matter, pahingi ng pera ko. Dapat pahingi ng pera natin. Clear? Kasi conjugal property. Jerusalem, ibinibigay ko ang ang oras na ito na simbolo ng ating pananalapi, kaingatan mo at sa tulong ng Diyos naway pagpalain tayong dalawa. Jobert, tinatanggap ko ang aras na ito na simbolo ng aking pananabi at kabuhayan. Huwag kang mag-alala sa tulong ni God. Pagpapalain natin ito. Magkasama tayo. Of course, another most important in this simple ceremony, the Bible. We believe that the Bible is the Word of God. Okay, I charge you, Jobert, lead your family to God. Kapag siya ang sentro ng inyong pagmamahal, ng inyong pamilya, ng inyong tahanan, magiging maayos ang lahat ng bagay. Hindi kasi pinangako ni God na kapag nag-asawa ang babae at lalaki, walang problema. Marami nga eh. Pero ang pangako niya, kapag siya ang pinagkatiwalaan at sinentro niyo sa inyong pamilya, lahat ng mga hamon ng buhay, kaya niyang ayusin. Kaya, kay God lang kayo lalapit. Huwag kayo tulpo, ha? Sabay kayong dalawa, ha? Sabihin mo ganito. Okay, mahal, huwag kang mag-alala. Siyesentro natin ang Diyos sa ating buhay at sa pamilya. Dahil dito tayo sasanding sa lahat ng bagay. At tiyak natin, hindi tayo pababayaan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Ayan. You can kneel down now. Kneel down kayo. Now, may I request the candle sponsor na sindihan itong dalawang kandilang ito. Jobert and Jesselyn, after this, become one flesh. Maganda na yung veil, sponsor natin. Thank you. Yung veil natin, pakilagay na sa balikat ni Jobert at gawing belo kay Jesselyn. Gawing belo, mama. Gawing belo. Yeah. Okay. Okay. The veil symbolizes that the woman willingly submit to her husband. Hindi naman ibig sabihin magpasakop si Jesselyn, Jobert, alilain mo ha. Mahalin mo siya, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. And you will become also the defender, the protector of your family. Now, may I request the court to put it now, yung court sponsor natin.
Okay, thank you. The cord symbolized that the two separate lives, Jobert and Jessalyn, pledged to each other of their no-ending love. That's what made forever. L-O-V-E, right? Now for final, what shall I with is the signing of the papers. The paper that we are now signing today, past years we called it in the Philippines marriage contract. But the word marriage contract is a very confusing word. Nag-iisip kasi ang ibang couple ng kanilang kasal kontrata lang. Dahil kontrata, in-expect ng ibang couple na may expiration date ang kasal. Kaya ito tinama na ng gobyerno, Jobert at Jessalyn, para hindi kayo mag-isip na hindi maganda. Mula sa salitang marriage contract, pinalitan, ginawang certificate of marriage. Ito ang tama at angkop na salita. Dahil ang kasal hindi kontrata. Ang kasal is a lifetime or permanent relationship between man and woman. You already fill up your marriage license and this is your license, right? Ang number ng license number 0187798, release or issue ito ng October 2025, February 27, 2024 ang expiration. Ito ang nag-expire. Ang tawag? Marriage license. Pero bago mag-expire, ay ginamit natin today, kaya lahat ng number na yun naka-indicate na rito. Ulitin ko, Popola, ang nag-expired marriage license ninyo. Ang pipirmahan certificate of marriage, kaklaro ko sa inyo, walang expiration date ito. Kaya huwag nyo ng tangkayong i-renew. Klaro. Dahil walang renewal, may dalawang effect naman. Isang bad news, isang good news. Ano unahin natin, good news or bad news? Bad news, hindi ito makabubuti sa inyong dalawa. Sakripisyo lang, pahirap lang ito, wala itong kwenta. Kung hindi totoo lahat ng sinabi nyo kanina, bago isuot ang singsing. I believe lahat ng tinuran nyo narinig namin, totoo yun ha. Mula sa puso at isipan nyo. Dahil dyan, certificate of marriage, no doubt. Benepisyo at good news na good news sa inyo. Klaro tayo? Ready for signing? No need to call a friend? Pirma muna tayo ha, mas maganda nakalulog. Wala na at baksan. Pirma muna tayo. Bago natin tanda. Alam nakabayin kayo. Bago natin. request yung cord, pakitanggal na po para makabalik sila sa upuan. Yung cord, then yung veil.
kayo, tabihan nyo ang inyong mga anak. Dito kay Jesseline, dito po kay Jobber. Opo na kayo dalawa. Ako po. Dito po yan. Lapit po yan. Dito kahit sa likod po. Okay, parents, thank you very much na nandito po kayo. Pagpapatunay na mahal niyo sila at nire-respeto. Nagpapakasal si Jobert at si Jesseline sa isa't isa, hindi ibig sabihin inaabando lang pamilya niyo. Nag-extend lang po ito ha. After signing ang proclamation, legal na po silang mag-asawa. Dahil mas kailangan nila lalo pang-unawa niyo at isama sila sa panalangin. Pwede ano po? At dapat. Couple, tayo kayong muli. Nasa likod niyo ang inyong mga magulang, kung ano yung blessing nila, you can bless them or hug. Ang tawag dyan, welcome to the family. Go, go. Magmano o yakapin sila. Yan. Na wala bang papalapak naman dyan para sa kanila? Yan. Vice versa yan, ha? Sa mga magulang nyo. Jobert, ikaw muna. You say something, pasasalamat sa parents, harapin mo lang sila. Good afternoon po, Nay at Tatay. Ngayong araw po, ang anak ko pong bunso ay kasal na po. At maraming salamat po sa pagpapalaki po sa akin na maayos. May takot sa Diyos. At utang na loob ko po sa inyo kung ano pong meron po ngayon. Mahal na mahal po. Salamat. Tatay at nanay, thank you sa lahat ng sakripisyong ginawa niyo po para sa akin. Thank you po at pinalaki niyo po ako ng maayos po na may takot sa Diyos. Thank you po. Thank you sa mga... Thank you po at natapos ko po yung aking pag-aaral. Thank you po sa lahat. I love you. Okay, now, parents, meron ba kayong paalaala sa inyong mga anak? Sige po. Maligayang bati sa inyong dalawa. At sa wakas tayo natuloy na rin. Ang masasabi ko lang, kayong mga anak namin, alam namin na mabubuti kayong bata, masunurin, kaya medyo na-delay ng konti. Pero ganun pa man, ang masasabi ko, naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagsasama at biyayaan kayo ng mga malulusog na anak. Uli, maligayang bati sa inyong dalawa. Mother. Ang masasabi ko sa inyong dalawa, salita. Sa wakas at natuloy na rin yung ating inihintay na kayo yung makasal na dalawa. Yun lang at magpapakabait kayo palagi at may takot sa Diyos. Sa inyo, Jobert and Jaisel, salamat sa Panginoon at kayo ay yung pinaka-iintay nyo ay dumating na. At sana ay magsama kayo habang may buhay, huwag kayong magkakagalit. At sana ay pagkalooban kayo ng Panginoon, ng lagi kayong gagabayan ng ating Panginoon. At sana ay magmahalang kayong mabuti. Yun lang.
sa inyong dalawa. Siguro dumating na nga yung, eto na nga, dumating na yung pinakahihintay nyo. At talaga kami nainip naman. Sa loob naman ng 11 years yata, talaga namang nakapot na kayo kaya tagal-tagal. Ganun naman, sana patubayan ako ng Panginoon. Magsama ka ng maayos. Kung ano yung nakita namin sa ngayon, sa tagal niyong nagsamahan, sana patuloy niyo pa rin gampanan yun at magkaroon kayo ng takot sa Diyos. At God bless you all. Okay, couple po muna kayo, parents, hindi pa tayo tapos. Po muna kayong dalawa na maayos. Nakaharap pa lang dito. Di pa po tayo tapos. Pula kayong dalawa. Okay, parents, may paalaala ko sa inyo. Ang pagiging magulang nyo sa kanila po ay 24 oras at lifetime. Hindi naman natatapos sa ganitong senaryo. Pero ang pinakamalaga, yung load nyo both side, parents, ay nabawasan. What I mean is this, hindi na mag-alala ng sa mga magulang ni Jessie Lim. Asan kayo si Jessie Lim ngayon? Saan kayo nagpupunta ito? Meron po magte-take over in full si Jobert and vice versa. Higit sa lahat, yung basbas na kailangan nila para sa kanilang second life ng kanilang pagpapamilya, ibinigay ninyo. Napakaganda po nyo. And couple, may paalala din ako sa inyo, ha? Una sa lahat, ano man ang marating, saan man kayo pumaroon, huwag kalimutan ang mga magulang. Klaro? Higit sa lahat, Jobert, alam na alam mo ito. Sabi ni God, mga anak, sundin ang magulang upang humaba ang buhay. Gusto niyo humaba ang buhay niyo, sundin sila. Klaro tayo? And congratulations to both family. Balik na po sa puwan, mga magulang. Palakpakan po natin sila. Okay, mga principal sponsor, the Ninong at Ninang, doon naman po sa likod. Kasi paper naman po tayo. Ayan, dyan. Lahat po, ito yung mga Ninong at Ninang. Okay. Okay, naggaganda ang mga ninang at nagagawa po ang mga ninang. Are you with me? Alam niyo bang mapalad kayong lahat? Kasi kayo napili ng couple para maging bahagi ng binubuo nilang pamilya. Sa legal term, witnesses ang tawag. Sa simbahan, pinagaganda lang kasi ang word, principal sponsor. Pero ang role nyo talaga, the ninong at ninang at second parents nila. Tanggap nyo ba yun? Sakali po mailangan sila ng tulong mula sa inyo, are you ready to help them? Salamat po. Huwag niyong isipin gastusan to. Isipin niyo, it's an honor, privilege to be part of the couple. Pirma muna kayo sa isa. Hayaan natin mag-isip pa sila kasi baka may chance pa magbago, ha? Sino pong maunang sila? Pirma po dito. Ako, para nag-isip pa si Jobert. Huwag lang mo. Pangalan po. Dito po lang naman. Dito lang po, kalma lang nakita. Dito lang po yun, nasingit po. Dito po tatatan, dito natin. Tapos po, ayan, sige, sino na.
Bali sa ceremony. This is now the final moment, couple, para lalo nating maintindihan at ang salitang wedding o kasal o pagkano ay papunta sa salitang pagpapamilya. Tama ba? Sa English word ay family. Para lalo nyo maintindihan na couple, ang salitang family ay merong acronym. Ang letter F ay fellowship with God. Kapag siya ang sentro, ulitin ko, ano mga hamon ng buhay, kaya niyang ayusin. Ba siya ang sentro? Kaya fellowship with God. Another A is acceptance. Ibig sabihin, Jobert, tanggap mo from head to foot si Jesselim, anuman, negative or positive. Sa principle ng accountancy, kahit ang negative asset pa rin. Kasi wala namang nilikha ang Diyos na hindi mabuti. Lahat yan ay mabuti. Okay? Ang salitang M ay ibig sabihin, Jobert at Jesselim, ang inyong state ng relationship ay umangat na. Nasa salitang maturity na kayo ay 24 oras lifetime magkasama at maging mag-asawa. So ibig sabihin, hindi na dapat umiral sa inyo yung salitang selos. O pag may makita kang kausap ni Jesselim, ano kayang pinag-uusapan nila? O pag malayo pa siya vice versa, wala nang ganun ha. Kasi makakasira lang sa relasyon. Dahil mature na, ibig sabihin, 24 oras lifetime, kayo na forever. Klaro? Okay. Ang salitang I, individual, unique kayo. Jobert, hindi mo pwedeng hanapin ang ugali mo kay Jesselim vice versa. Dahil unique ang pagkakalika ng Diyos sa babae at lalaki. Kaya ang salitang LOB, sabihin doon naman sa LI, love. Ibig sabihin, una, minahal tayo ng Diyos at mahalin niyo siya. At higit sa lahat, yung pagmamahal na yan, nasa puso at isipan niya. Okay? Ang salita namang Y sa family, tingnan niyo ang isa't isa. Sabihin mo, Jobert at Jesselim, sabihin niyo sa kanila sa isa't isa, yes, love. Sabihin niyo sa isa't isa, ready na ako sa responsibilidad na tatahakin natin bilang mag-asawa. Huwag kang mag-alala, yes na yes ako sa'yo. Ayun. Tayo kayong dalawa. Now, face each other. Hawakan niyo yung bulaklak para mas maganda. Yung bulaklak sa gitna. Jobert at Jesselim, sa Metro Manila NCR, pag gagawi kayo, meron tayong transportation ng tawag the LRT train. Tama ba? Yung train na sumakay parehas sa LRT, sa train, sabay. Sumakay na kayo sa train, sabay, sa LRT, sa Metro Manila. Sumakay na kayo sabay.
That's good kasi kailangan niyo sa journey ng marriage life every day. Ang tawag ko dyan, the romantic trend in the Philippines. The ingredients of happy success marriage. Y, L stand for love. R stand for respect. And T stand for trust. That's why LRT train, the romantic trend in the Philippines. Sa Tagalog, sakay din kayo sa MRT. Magmahalan, respeto sa isa't isa, tiwala sa isa't isa. Sabi nila, mahal, sakay na, come on. And merong hugot lines ang marriage. Gusto nyo malaman ng hugot or hashtag? Ang kasal ay parang relo. Ang takbo lagi lang pakanan. Get? Bakit? Bawal kumaliwa. O, klaro. Ang pagmamahal parang exam lang. Sa exam may mga mali, pero ang kinakount yung tama lang. Kasi wala naman perfect marriage. Kung gusto mo lang sumaya, magmahal ka lang. Kaya lang wag sa iba. Oh, klaro din. At wala nang pupunta, kahit isa rito, magpapatulpo. Walang tulpuhan tayo, ha? Now, eye to eye. By the virtue of the republic given me as solemnizing officer, now I pronounce you husband and wife, Mr. and Mrs. Jobert G. Gonzalez. You may now kiss the bride. Go! 5 seconds. Go! 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Couple, kunin nyo ito. Tapos sindihan nyo. Ganyan. Tapos sindihan nyo. Symbolize that the two separate lives, Jobert and Jocelyn, now become one flesh. I-okay sa inyo. Tapos dito na kayo. Harap na ka siya. Ladies and gentlemen, here in our front, the newlywed, Mr. and Mrs. Jobert C. Gonzalez. Okay, MC, I'm done. Papicture lang ako para may ebidensya pa ako, ha? Ito ang araw na inantay mo ng kay tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal, nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tan-tananan, tan-tananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tan-tananan, tan-tananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha.
kahit anong salita. Wala ngang sino man ang papantay sa iyong ganda. Napapailing na lang, ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman. Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat pag-idlip at sa bawat gising mo, ay sisikapin kung kailan may di magwawakas ang ngiti't ligaya ng iyong mga bukas. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan, sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa akin, sa saliw nito